Saan kuya? It is such a beautiful day for a new cat ventures! Woo! So guys, ayan for today's cat ventures. Nakikita nyo, nasa van kami because we decided to do a city tour in Puerto Princesa, Palawan. Pero ayan guys, mag-hi muna kayo kay Lola at sa napakakikay ko na mother na si Mama Ina. So anyway, ayan guys, hala sorry, sinisipad pala ako, very don't ang kaso. But anyway, ayan, sobrang ganda nung kalsada sa Puerto Princesa guys. As in, ang daming winding roads, ang daming patwisties, ganyan. So, habang nag-road trip kami, naisip ko na nag-ride ako dito sa Puerto Princesa kasi yun nga, very wide yung kalsada and konti lang yung dumadaan. So, yun guys, medyo pagod. Inaantok yung kapatid ko, ayan, si Kirk. And ayan, syempre, si Daddy Lee inaantok rin. Kasi before that, ang aga namin nagising. Kasi dapat pupunta kami sa underground cave. Kaso nga lang, sobrang sama ng weather sa Puerto Princesa. So, hindi kami natuloy. Kaya, we just decided to go for a city tour para at least ma-maximize naman namin yung araw namin sa Palawan. So, ayan guys, like father, like daughter, tulog muna tayo. So, ayan, andyan na si Kuya Argel. Ayan yung tourist guide. Tourist guide. Ayan yung tour guide namin for today's tour. For today's city tour. So, nakakatuwa siya guys kasi sobrang ang dami niyang alam tungkol sa Palawan. Ang dami niyang na-impart. Ang dami niyang na-impart na knowledge sa amin. So, for our first stop for today is the Crocodile Farm. Ayan guys, nakalimutan ko na. Hindi ko na maalala yung last time na nakakita ko ng crocodile in real life. Nung bata pa siguro ako noon, nung mga field trips nung grade school or high school, ganyan. And ayan guys, thank God for the good weather ngayon na nag-cooperate yung weather kasi the past few days, it's been raining in Palawan. Ang pangit ang boses. But yeah, thank God talaga. The sun is out and we are ready for our cat venture for today. Ayan, mag-hi muna kayo sa alaga ko. Tayo, buti na lang may nagbebenta ng taho kasi guys, hindi pa kami nakapag-breakfast so gutom na kami. So, ayan, saktong-sakto. First meal of the day, mainit sa tiyan. And sakto, we also need sugar para madaming energy! Woo! Kasi guys, madami rin daw yung pupuntahan namin ngayon. So, kailangan namin yun talaga. And ayan, say hi to the rest of the Kirol family. And ayan, hi ulit kayo sa alaga ko. Parang nag-enjoy ako mag-photo up sa kanya. Anyway, ayan, so nakapasok na kami sa loob. Tapos, ayan, meron din tour guide inside. And guys, actually, nakikita nyo ba yung crocodile skin sa likod? Guys, totoong crocodile skin yan. Tapos, yan yung buto niya sa ilalim. Sayang nga, hindi ko masyado na videohan para mapakita sa inyo kung gaano siya kahaba and gaano siya kalaki. And sabi nga ng tour guide na parang yan ata yung second na pinakamalaking crocodile na nakita dito sa Pilipinas. But anyway, ayan, so nag-proceed na kami sa tour. Makikita nyo na madami rin kaming mga kasabay. And may mga foreigner din kasi syempre gusto rin nila makita yung crocodile farm, witness nila yung Pinoy crocodile. Sabi nga ng tour guide namin ay mga Pinoy crocodiles natin, parang talagang Pinoy talaga kasi cutie size lang daw. Ayun yung description niya guys. Galing sa tour guide yun ha, hindi galing sa akin yan. So ayun na nga, ito yung mga baby crocodiles and makikita nyo na may net for our safety. Of course, kahit baby yan, delikado pa rin. And ayan guys, welcome to Jurassic Park. Charot. Pero grabe guys, 'di ba? Mukha talagang dinosaur. And grabe rin yung imagination ko kasi habang naglalakad kami diyan, naiisip ko na baka masira yung nilalakaran namin. Tapos mahulog kami sa crocodile. So bye-bye. Bye-bye sa adventures nyo. Pero imagination ko lang naman yun. Safe naman yan guys. Marami naman na nakapag-tour dito. And napaka-worth it talaga puntahan kasi nga nakaka-amaze na makakita ng ganyan klaseng animal. So, speaking of amazing, ayan, after our tour, napaka-amazing din kasi we got the chance to hold a baby crocodile. It's only 60
pesos per person per shot. So, napakasulit kasi hindi naman everyday makakahawak tayo ng crocodile, di ba guys? So, ayan, yung mga kapatid ko muna na una kasi, to be honest, natakot ako. Pero safe naman yan guys kasi naka-tape yung mouth niya. So, harmless naman siya. Pero, nung turn ko na guys, medyo natakot talaga ako. As in, legit natakot ako kasi nung pagkahawak ko siya, parang malamig siya na malambot na hindi mo maintindihan yung feeling. So, ayan, panoorin nyo muna yung naging reaction ko, guys. Smile. Ang weird ng feeling pala niya. Thank you. Oh, hi! Hello! Welcome to Puerto Princesa! Meet our tour guide for today, Kuya Argel. Hello po! So, yung pinuntahan namin, next is yung Rancho Mitra. Kaso, hindi kami masyadong nagtagal dito. Nag-take lang kami ng photos kasi sayang, madami pa daw kami pupuntahan. Pero meron daw doon zip line. Tapos, pwede kami mag-cross ng bridge going to the other side para makakita pa ng view. So, ang sayang kasi hindi namin na-try yun. Game pa naman ako mag-zip line. Pero at least nakapag-video pa naman ako dito sa parang branches na ginawang heart shape para kahit pa paano may remembrance ako sa Rancho Mitra. And next, nag-request kami sa tour guide namin na sobrang gutom na kami kasi hindi kami nakapag-lunch. So, dala niya kami sa Baker's Hill na napakaganda niya, guys. Actually, niremind niya sa akin yung Disneyland. Kasi very colorful. Tapos may mga iba-ibang characters na mga statue. Ganyan na pwede kayo makapagpa-picture. So, dito muna kami pumunta para makapag-merienda muna kami. And makapagkape rin since kailangan na naman namin ng madaming energy. Tapos, ayan, may playground doon. May mga cool spots na pwede kayo mag-take pictures para ma-post sa Instagram or sa Facebook, ganyan. So, very vibrant yung vibe ng Baker's Hill. So, sa loob nun, may Baker's Kitchen din kung saan bumili kami ng cake, ng pastries, and ng coffee. So, ito yung loob ng Baker's Kitchen. Ayan, pwede tumambay dito para mag-chill. Tapos, ang cute kasi may naka-display na BMW na miniature. Tapos, meron din mga ibang, like mga kotse, tapos Vespa, kaso wala, hindi ko na na-videohan. But yeah, sobrang daming display na ganon. So, habang nagme-merienda yung pamilya ko, nag-walk around pa ako sa Baker's Hill, tapos nakita ko tong spot na to. Sobrang cute. So, nag-video muna ako dyan as your pa-baby girl. Tapos, pumunta rin, of course, since Baker's Hill yon, syempre, may mga bakers doon. At meron din sila mga products na binibake nila. So, ayan, may pasalubong center sila. Ayan, yung hopya nila na best seller talaga nila. As in, namakyaw yung nanay ko, guys. Parang pampasalubong sa kila lola, ganyan. So, may kita nyo, nag-shopping talaga ang nanay ko. Ang dami niyang binili. So, panoorin nyo muna. Show them what you... Look, I bought Castilla Hopia. The Hopias here are very popular daw, sabi ni Kuya. Because... And then, ayun, masarap Specialty siguro. nila Yeah, yung hopya specialty. nila. Look how big it is. It looks so yummy. I bought a smaller version, so we can taste this. Looks so creamy. Masarap ma. Isang buo. Sinubo ni Mama isang buo, guys. Sayang, hindi ko na-videohan. Gutom na gutom. Sorry pa. Kawawa naman. Sobrang gutom. Namumuwalan, sabi nga. But it's so good. Wow. When in Palawan, you have to go to Baker's Hill and Yes. try their pastries. Sobra pong... Sobrang sarap. And their hopya. Hindi lang yan yung binili niya, guys. Sobrang dami pa niyang binili. Ang problema po kung sino magbibitbit sa mga anak ko. Walang magtsatsaga. Oo, for sure yan, magagalit sa akin. Ang dami mo kasing Sabi, pinamili. dami mong binili, chuchu-chuchu, pero sila rin po kakain. So, syempre, tinry ko rin yung ensaymada. And guys, tama nga si Mama, sobrang sarap. Kasi napaka-creamy, tapos very generous yung serving ng cheese. Kaya perfect talaga siya pang pasalubong kasi napakasarap niya, guys. Let's go to Baker's Hill. So, after that, we went to the Butterfly Eco Garden and Tribal Village also. So, ayan, ang daming paro-paro G. Yeah, paro-paro G. Oh my God, wala na akong masabi sa BM.
So, ayun nga, ang daming butterflies. Of course, kasi butterfly garden siya, guys. So, kasama ko rin pala si Clea dito habang nag-VO. Tumatawa siya sa VO ko. Tapos, guys, nagulat ako kasi kumakain pala ng banana yung butterfly. As in, nashook ako. Kasi sabi ng tour guide doon na mahilig daw sa sweets yung butterfly. Ala, mind-blowing. Tapos, ayan,